Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is October 18, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Bautista Street, corner po yan ng San Vicente, Damayang Lagi, Damayan, San Francisco del Monte, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Sagrada Familia Street, Barangay 770, Santa Ana, Manila. Sige po, kasi magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Kinig tayo ng mga balita at mga talakayan. Partikularaan niyang iniimbestigahan ng kapatid ni dating Senator Bong Revilla na si Princess o Rebecca Bautista Ocampo. Napapurs! Saan mo? Balikan na lang sa dito. Pinabulaanan ng Department of Justice ang mga kumakalat na espekulasyon na posibleng ikonsidera si dating House Speaker Martin Romualdez bilang state witness kaugnay ng flood control anomaly. Gate ng DOJ, walang aplikasyon si Romualdez para maging state witness. Grabe naman at to. fake news ang kumakalat na impormasyon na Dapat binabawal yan sa kalsada, oh. Paliwanag ng kagawaran ang liwanag. ay tamang proseso silang sinusunod bago ituring ng state witness ang isang individual. At kabilang sa unang hakbang ang pag-a-apply sa Witness Protection Program, Dapat LTO makasalubong yan. na maging testigo. Paalala ng DOJ sa publiko, maging mapanuri bago maniwala sa Ba't mga kasi balita nagbibenta sila at ng mga maniwala ganun lamang kaliliwanag sa mga na opisyal at beripikadong impormasyon. nakakalusot eh. Lumutang ang pangalan ni Romualdez sa gitna yan ng flood control fund scandal matapos sabihin ng dating bodyguard ni dating kongresistang si Zaldico na si Orly Gutesa na naghatid umano siya ng mga maleta ng pera kay Romualdez. Samantala, ilang mga opisyal at kontratista ng pamahalaan na sangkot sa kontrobersya ang nag-apply na rin sa Witness Protection Program. Kabilang dito, sina retiradong Undersecretary Roberto Bernardo, Henry Alcantara at si Bryce Hernandez. Kasama rin sa mga nag-apply ang mag-asawang Vizcaya, ngunit nagpahayag na sila na hindi na sila makikipag-cooperate o makikipagtulungan sa investigasyon ng ICI matapos malaman na malabo pa rin silang pagbigyan sa hiling nilang maging state witness. Alas 9:20 na ho ng magandang gabi. Babalikan ho natin ang iba pang ating mga balita. Ilan po muna ang mga paalala? 9:21 ho. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng lumit na tiyak pero di masakit sa kamay. Tested and confident polyoperates na matyak malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa pamilya, i-shield mo. Laban ng pag-ibay, i-shield mo. Batso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Bakit protektado? I-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Batso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Sa panahon
sa labada, more tayo sa pamilya. Baka madali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman naman ang paraan. Siya na naman bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Yan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi horap. Isang paalala mula sa MS Street na siniwalang mabuti ang Pinoy. Kahit madaling matira ang ibig ng pamilya, ngayon pa lang. Dahil ang unique toothpaste ay Max Protect Formula. Help long cavities even more than bottle. With unique toothpaste maximum fluoride protection, manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified world-class quality. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Rate. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing face ko. Pritong ulam na masebo, lalo yung kalero. Ang galing for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing rate. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. May para walang mahilig sa plastic na metal at plastic na mamalata. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing face. Kaya medyo dilinis bawat pahid. Smart Dishwashing Base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Mamadaming time pa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion detergent ang gamit ko. Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lamada, more time sa pamilya. Oras po natin, 9:24 ng gabi. Orders! Sabado! Nagbabalik ho ang programang Sapul Sabado. Sa pangalan pa rin ho ni RH39 Boy Gonzales, ito ho si Kyle Julias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Orders! Sabado! Sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan, tinanggi ng Department of Foreign Affairs sa mga paratang na tila nagiging abogado ito ni Zaldico sa gitna ng mga panawagang kanselahin ang kanyang pasaporte. Ayon kay DFA spokesperson Angelica Escalona, mali ang mga akusasyon dahil hindi nauunawa ng iba ang legal na proseso ng pagkakansela ng passport. Paliwanag ni Escalona, ang pagkansela o pagbawi ng pasaporte ay dumadaan sa legal at hindi maaaring basta-basta gawin dahil lamang sa pansariling opinyon o political na dahilan. Samantala, hinaman ng opisyal si Representative Toby Tiangco na naglabas ng nasabing pahayag na dumulog sa korte kung may mga ebidensya o lehitimong batayan imbes na maglabas umano ng walang basehang akusasyon. Sa isang press briefing, tinanong ni Tiangco kung bakit tila pinagtatanggol pa ng DFA-SCO kayong may kapangyarihan naman umano ang kagawaran na agad na kanselahin ang kanyang passport. Orders! Sabado! Samantala, ipinagpalitan ng Independent Commission for Infrastructure ang nakatakdang pagharap ni dating House Speaker Martin Romualdez sa hearing sa October 22. Ayon sa ICI, kasunod ito ng hiling ni Romualdez na ipostpone ang pagdinig dahil sa pagsailalim niya sa isang medical procedure. Nakatakdang maglabas ang ICI ng panibagong schedule ng susunod na pagdinig hinggil sa maanumalyang flood control project. Matatanda ang unang humarap si Romualdez sa ICI nitong October 14 para ipaliwanag ang umano'y kinalaman nito sa maanumalyang flood control project sa bansa. Orders! Sabado! Samantala, kasado na sa November 15 ang pagsubasta sa 13 luxury cars na pag-aari ng mag-asawang Sara at Ernie Vizcaya. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, target ng ahensya na gawing competitive, fully transparent ang isasagawang auction ng mga naturang mamahaling sasakyan.
Giit ni Nepomuceno, nasa 200 million pesos hanggang 220 million pesos ang posibleng kitain ng pamahalaan mula sa nasabing opsyon. Matatandaang mula sa 13 luxury cars sa mga Diskaya, 13 ang inisyuhan ng warrant of seizures at detention dahil sa kawalan ng kaukulang mga dokumento gaya ng import entry at certificate of payment. Samantala, nasa 17 mga sasakyan naman ang may kumpletong dokumento, subalit pinag-utos na isa ilalim muna sa post-clearance audit ng Bureau of Customs. Sa iba ho pa nating mga balita, bumaba na ang kaso ng face mask ang mga may nararamdaman ng sakit o manatili na lamang sa kanilang mga tahanan upang maiwasan ang pagkalat nito. Magbubukas na ng sumpungan ang Department of Health bilang bahagi ng kanilang citizen participatory audit para sa mga nais magsumbong ng mga nakatengang super health centers sa kanilang mga lugar. Ay matapos na madiscovery ang kanilang dapat ay nakatayo ng super health center sa Concepcion North sa Marikina City na may kotong 21.5 million pesos na nagtikulang masukal na lote. Sa kabuuan, ang abot na sa 300 non-operational super health centers sa buong bansa ang naitala ng ahensya at naisumita na rin ito sa Independent Commission for Infrastructure. Iniyak naman ng ITI ang kanilang suporta sa isinasagawang investigasyon upang matiyak na mapakikinabangan ng mga mamamayan ng mga itinayong super health centers. Alas 9:30 na ho ng gabi, muling bubuksan ng Commission on Elections ang voter registration sa bansa para sa mga gustong maging botante para huya sa susunod na eleksyon. Simula Lunes, October 20 hanggang May 18 ang inilaan ng COMELEC sa buong bansa at May 1 hanggang May 18 naman sa susunod na taon para sa probinsya ng BAR. Ayon sa COMELEC, ang government issued ID lamang ang kailangan dalhin at hindi ho sila tatanggap ng cedula, police clearance at barangay ID. Ang nasabing registration ay paghahanda para sa naustos na barangay at sangguniang kabataan elections na isasagawa ho sa 2023. Ibinasura ng Supreme Court ang petisyon ni Cassandra V. Ong laban sa mga komite ng Senado at Kamara na nag-imbestiga sa anomalya sa Philippine Offshore Navy Operator sa Pogo. Sa desisyon ng Korte, kinilala nito ang kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng mga pagdinig in aid of legislation. Giit ng Korte, hindi pwedeng gamitin ang right against self-incrimination para makiiwas sa mga pagdinig dahil hindi naman siya suspect at inimbitahan lang bilang resource person. Matatanda ang naghain ng petisyon si Ong sa Korte Suprema para hindi siya obligated sumalo at sumagot sa mga tanong sa mga pagdinig ng Kongreso noong 2024. Si Ong ay nausay sa operasyon ng Sampo Buhab, partikular ang Lucky South 99, dyan ho sa Bora, Pampanga. Iba pa natin mga balita sa resolution ng Senate Committee on Finance. Sa October 24, ang mga isinasagawa nitong pagdinig sa ugnay ng panukalang 2026 National Budget. Sinabi rin ni Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, pasok pa rin sa schedule ang pagtalakay ng budget at ang kanilang mga subcommittee sa mga budget ang hawak na rin siya ng pamahalaan. Kabilang dito ang mga nakalingang kasalang sa budget hearing sa susunod na linggo ang Department of Public Works and Highways, Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources, kasama rin dyan ang DOLE, Department of Information and Communications Technology, Department of Agrarian Reform at ang Office of the Ombudsman. Oras na matapos ang budget hearing ng Senado, magsasagawa naman ito ng technical work. At ito ho, sa ating mga motorista, nakaamba ang pagkalibawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon ho sa Coordinated Resources, hindi mo walang paggalaw. Oto lahat ng 10 sentimo ang kada litro ng gasolina. Posible naman magkaroon ng 70 sentimo hanggang 90 sentimo ang bawat version sa kada litro ng diesel. Habang 50 sentimo naman hanggang 50 sentimo ang
at malalaman ang final oil price adjustment. Nakaraniwang ipinatutupad ang mga kumpanya ng langis tuwing araw ng Martes. Tuluyan ang binawi ng Land Transportation Office ang lisensya ng UV Express driver na umararo sa 14 na sasakyan sa Commonwealth Avenue na ikinasawi ng isa. Ngunit matapos unang suspendihin ng 70 araw ang kanyang lisensya na kinilalang si Ruel de la Serna, 51 anyos. Umamin si Serna sa mga otoridad na gumamit ng sabu noong araw ng Webes, ilang oras bago pumasada noong Biyernes ng umaga. Nakakulong ngayon ang UV Express driver sa Quezon City Police District Traffic Enforcement Unit. Nakaharap si de la Serna sa patong-patong na kaso kabilang ang reckless driving, anti-drunk and drug driving, improper person to operate a motor vehicle at iba pa. Bukod dyan, suspendido naman ng 70 araw ang lisensya ng isa pang driver na nakuha na naman ang video habang nagmumura at nagpapakita pa ng dirty finger sa isang traffic enforcer sa bahagi naman ng Ninoy Aquino International Airport. Sa viral video, makikita ang pinapaalis ng traffic enforcer ang driver dahil bawal tumigil o maghintay sa naturang lugar. Pero sa halip na sumunod ay nagalit pa ang driver. Kaya tinura nito at nag-dirty finger pa ito sa traffic enforcer. Dahil dito pinatawan na ng 70 araw ng suspension ang lisensya ng driver at naglabas na rin ang show cause order ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board para pagpaliwanagan ng driver pati na ang kooperatiba nito. Maringi namang nagpaalala si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na huwag kairani na pinitang sa pinasada at nagsusunod ang matangkong trapiko. Immigration ang isang babaeng hinihinalang biktima ng human trafficking nito sa Nigeria. Inilalang biktima si alias Aya, 21 anyos at sinasabing kasama ng kanyang umano'y tiyuhin. Kinalaho ang kanyang tiyuhin na sa alias na Abu, 28 anyos. Pareho nagpakita ng umrah visa ang dalawa at sinabing pupunta ng Saudi Arabia para sa pilgrimage. Sa masusing verifikasyon, nasuprasan na si Aya ay planong ipadala upang ilegal na magtrabaho bilang isang household service worker. Sa tulong ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT, agad na inaresto si alias Abu at kasalukuyang inihanda na ang mga kasong isasapalaban sa kanya at iba pang mga sangkot. Ayon kay Commissioner Joel Anthony Viado ng Bureau of Immigration, patuloy ang investigasyon kung may kasabwat na immigration personnel sa insidente. Matay ang isang 10 taong gulang na batang babae sa sunog na sasakab sa isang residential area sa barangay 127 sa Pasay City kagabi. Sa ulat ho ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bandang alas 9 ng gabi at naapula matapos ang higit isang oras. Aabot sa 70 pamilya ang apektado ng sunog o katumbas yan na may higit 400 individual. Iniimbestigahan na ng PSP ang sanhi ng sunog at lawak ng pinsala nito. Dinala muna mga apektadong residente sa isang covered court para doon pansamantalang maluluyan. Teka pa natin mga balita, pumanaw na po si dating Executive Secretary at dating Delegate ng Department of National Defense at Retired General Eduardo Ermita ngayon araw ng Sabado, October 18 sa edad na 89. Ayon po sa kanyang pamilya, pumanaw si Ermita ng 8 kaninang umaga sa kanilang tahanan sa Batangas. Si Ermita ay nagtapos sa Philippine Military Academy at nagsilbi sa iba't ibang posisyon ng Armed Forces of the Philippines sa loob ng kanyang mahabang karera sa Sundalo. Bukod sa kanyang servisyo sa militar, nagsilbi rin siyang Executive Secretary at Defense Secretary sa ilalim naman ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Naging kinagawan din ito ng unang distrito ng Batangas sa mababang kapulungan. Inilarawan naman ng kanyang pamilya si Ermita bilang papa at solo head na isang buwaran ng lakas, karunungan at walang sawang pagmamahal. Kaugnay po niya, nagpaabot ng pakikidalamhati ang Department of National Defense sa pagpanaw ni Ermita. Ayon
isang executive secretary galing ng National Defense at opisyal ng sandatahang lakas, General bayan na dapat tularan. Pinabot ng PNP ang mataas na pagpupugay sa nagtang paglilingkod ng dapat opisyal sa larangan ng militar at sibilyan, lalo na sa kanyang nalinambag sa PNP na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa katapatan at kapakabayan at integridad. Para sa pamunuan ng PNP, mananatiling buhay sa kanilang alaalang mahalagang papel ni Ermita sa pagtulong ng kapayapaan at sa pagpapatatag ng profesionalismo ng mga sundalo. Ibinaabot din ng kagawaan ng taus-pusong pakikiramay sa kanyang pamilya at panalangin para sa walang hanggang kapayapaan ng general. Yan ako ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Sapul Sabado. Sa pangalan ko ng buong puwersa ng Mr. Exos. Kasama ko ang Leader in Radio at Music. Ito po si Kyle Puyat ng Mr. H na sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Magbabalik ko ang programang Sapul Sabado matapos kong ilang paalala. Oras na natin, 9:40 ng gabi. Mamataptay pa lahat ng gusto nyo. Mamadaming pang champion detergent ang gamit ko. The Champion Quick Wash Technology. Less tayo sa lamada, more tayo sa pamilya. Mamataptay pa lahat ng gusto nyo. Mamadaming pang champion detergent ang gamit ko. The Champion Quick Wash Technology. Less tayo sa lamada, more tayo sa pamilya. Maulan man, no worries, naamoy ko na bang damit? Charles Babcock with Blow Brush Technology. Built 99.9% of glove causing bacteria tested. May aroma-burst down thousands of flowers of berry. Ang sampay sa loob? No, amoy kulog. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. Singer ako o kaya blessing, kailangan pakita ko sa ibang tao na dito ang life ko. Pero binibigay ko kasi sa kanya yun para makatulong din sa ibang tao. For Green Career. Kailangan niyong sa ng tahanan. Parang pinapaalis niya sa so ano man yung work niya ngayon, parang punta siya sa gusto niya pong gawin. Okay. Para kay Lilet. Ask ko lang sa work ko kung may promotion na daw siya sa work. Si Lilet. Yes, meron po. Son, yes. And kailangan pag na-promote po siya, hindi siya dapat parang ang nakikinig po dito kailangan pag-aralan niya yung position. Yung position ako, ito na ako. Pero kailangan, yung downgrade ka muna. Pakinig ka muna sa ibang tao. Okay. Para kay Roger, career. Ay, career daw. Career. Kailangan niya po i-share yung knowledge sa work. Kailangan niya po na turuan ng ibang tao para din po maging katulad na sa master. Yung work. Okay. Para kay Vicky Perez. Yan. Vicky Perez. General reading na. Ang makikita ko po dito is the end. Darwa, ang number one floor wax. May waterproof formula sa panatili sa paligid na magsahi. Tanong ko lang po kung hindi ko gamot sa stroke po ako. Isa sa mga effect
gaano may sa ayos yung mga nerve, yun yung affected talaga, no? So, kung yun talaga yung napuruhan kung kayo po ay na-stroke. Pwede yung ipakonsulta yan sa mga neurologist, no? Pwede yung bumisita sa ating mga wellness center para ma-check yan, ma-assess holistically yan kung ano po problema o inyong karamdaman. Dahil maaaring meron pang iba kasi na ano, maaaring meron pang iba na naapektuhan na stroke po kayo kaya problema sa pag-ibig, ano. So, ilan sa mga pamaraanan, ano, para matulungan ka dun sa inyo pong makontrol yan, yung pag-ibig po ninyo. Pwede hot fomentation dito sa may bandang ibaba ng telephone or dito sa may pusod po ninyo mga kaibigan, no? And then dapat control yung water intake. Hindi pwedeng wala kang iinumin na tubig. Yung iba kasi dahil nga sa halos hindi lang iinom ng water, ano? So inom ka pa rin ng water, yung saktong amount lang ng water, depende sa pangangailangan ng katawan mo. Depende sa kondisyon ng pangangatawan, no? Huwag yun sobra kasi hindi rin maganda pag sobra sa katawan mo ninyo yung inumin nyo ng water, ano? And then iwasan nyo muna, no, yung mga inumin na nakakapag-induce ng urination, mga kaibigan, no? Huwag mo nang mag-iinom ng mga alcohol beverages. Iwasan muna mga katropa, mga kaibigan, yung Kuya, anong lugar na to? commercialized juices. Hindi ko kapisado to sir. Ha? Hindi ko kapisado. Iwasan muna yan siya. Kasi talaga yung maganda kapag meron ka ng problema, no, sa inyo pong pag-ihi, pagka lagi nag-ihi, ano, iwasan mo na yung mga caffeinated drinks, mga kaibigan, ha? Kasi hindi sila maganda para sa inyo pong urinary bladder, okay? At huwag din munang magkakain ng mga highly sweets na mga pagkain at highly acidic na mga pagkain, okay? Kasi yan din yung isa sa nakakapag-problema sa ating pong pag-ihi-ihi, mga kaibigan, ha? And then magpa-check up po, magpa-check yung hindi pong problema na yan para bigyan ng tugma ng gamutan, ano? Para sitahan yan siya ng kinakailangan po ninyo ng mga reseta para ma-correct, ano? Kasabay na dyan yung program para dun sa pag-recover nyo, fully recovery sa inyong pong stroke na karamdaman, okay? So sa mga klinik natin, meron tayong mga programs para dyan, kaibigan, okay? Doc, ask lang po yung kaliwang kamay ko, yung kaliwa kong kamay, ano po ang dapat kong gawin para maka-recover dahil hindi ko na po may kilos ang kaliwa kong kamay dahil sa stroke, sinutupon ko ng labaw. Yun. So, yun nga, yung mga affected na mga parts ng ating pangatawan dahil sa atake ng stroke, kinakailangan niya ng physical therapy, no? Para maibalik ulit yung mga nerves dyan, mga arteries, mga naapektuhan, mga kaibigan, no? So, it takes time to kailangan mo talagang pagtsagaan, no? Yung recovery po niyan para unti-unting maibalik. So, ang katanong kung ano yung mga dapat gawin, una-una physical therapy, kailangan nyo po siya, no? So, hanap ko dyan ng mga physical therapist na tutulong sa iyo, ano? Kasi ano yun combination niya ng itong pressure points, ano? O yung massage, and then meron pang ibang mga ginagawa dyan ng mga physical therapist, ano? Para yung mga exercises na ginagawa nila para unti-unti, ano, maka-recover yung kamay, iba pang parte ng pangangatawan na affected na stroke, ano. Bukod dun sa physical therapy, kinakailangan mo din ng mga supplementation, ano, na yun naman yung gagawa sa loob ng pangangatawan mo na maibalik yung circulation doon sa mga area na yun kasi yun yung napuputol, ano, yun yung nawawalan ng connection sa atin pong ito sa brain or sa ibang lungkod natin, mga kaibigan, yung energy pupunta doon. At the same time, yung blood flow pupunta doon, hindi nagiging maganda. So, yun yung bubuhayin ulit, mga kaibigan, no? So, you can take yung ultimate trio natin, very beneficial din siya para maibalik yung circulation papunta doon sa mga area po na yun, mga kaibigan, may boost yung circulation papunta sa mga areas na yun na nakapagpupuhan, affected sila sa stroke, ano? Yung Santon ko natin, meron kahit din siya, may boosting, may
vitamin C para sa pagpapatibay, pagpapanumbalik ng normal integrity ng ating pong mga blood vessels. Kasi yung kinakailangan na patibayin yan siya at maiwasan yung pag-atake ulit ng stroke. Yun kasi yung delikado na pag na-stroke ka na, tapos hindi mo pa rin pinatibay yung inyong pong mga blood vessels, ano? Tapos hindi ka nag-iwas mga bagay-bagay, mga pagpa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 pagp
Yan, no? So, kinakailangan yun. Kailangan patibayin talaga yung mga blood vessels, mga kaibigan. Ha? So, vitamin C ang pangunahin na kinakailangan para matibay yung wall, no? Kasi pagka mahina yung wall ng arteries natin, prone yun sa pagbuka, mga kaibigan, prone sa mga deposits. Pero pagka maganda yung elasticity ng ating mga blood vessels, kahit na medyo tumalakas yung pressure sa ating pangatawan na nakaka-hold pa rin yung ating mga blood vessels. So yung kinakailangan yung vitamin C, kinakailangan mo, and yung PUD3 din, mahalaga siya. Bakit? Kasi meron siyang sources ng mga essential fatty acids na tumutulong para kontrolin yung yung natin, yung mga cholesterol sa ating pangatawan, HDL, LDL, napakayaman yan sa mga antioxidants as well as yung mga essential fatty acids na makakuha mo dyan, lalo yung omega-3 na meron yan siya, linoleic acid, mga kaibigan, na very beneficial sa ating lupa, sa ating pangatawan may kasama. So tigay yan, ultimate 3 yun natin. So sample food at least 1 capsule to 3 times a day. Sample vitamin C 3 times a day talaga siya, kailangan 1 capsule to 3 times a day. At yung PUD3 naman, 1 soft gel 2 times a day. Physical therapy talaga sa lahat ng mga na-stroke, kinakailangan talaga ng physical therapy para mas mabilis yung recovery ng mga kalamnan, arteries, yung blood flow, so nakakatulong din sila ng malaki. At yung nabanggit natin, yung hindi mo nakakalakad pa, earthing, yung lagi nga in-advise ito, kung naman, hindi makalakad, yan din po, baon sa buhangin, no? Yun yung isa sa napakaganda na para matulungan. Kasi yung may reflex effect yun yung pagbaon sa buhangin, ng katawan, kasama ulo, katawan lang, matropa. Yun, malaki ang effect doon, mga kaibigan, health benefits, okay? Another query, ask lang po, Dok, may nakabago akong bukol na maliit sa may liig ko. So kayo pwede mo implement the product ninyo para mawala ko. Then, na sa Cavite. Okay. Pagka mga bukol po na yan siya, so pwede nyo ipacheck din yan siya kung bukol yan, kung ano yung affected nyo. Pero mas pinaipacheck ko kasi pwede rin yun sa parathyroid. Para po magkaroon ng mga masses or mga fibroids. So, sa mga produkto natin, ang the best yan is yung Santong Plus Herbal Capsule natin, mga kaibigan, no? O yung hindi good, yung Santong Plus, yung pinakaunang produkto natin, yun talaga yung sumok na sumok natin pagdating sa mga bukol sa ating pong pangatawan. Kasi mataas yung concentration nun ng Santongs, kasi yung Santongs naman talaga, yan yung prominent, na nakakatulong pa o nakapag-induce ng apoptosis sa ating pong pangatawan, yung tinatawag ko na program self-death. Yung tumutulong kasi sa mga bukol para mabilis silang tingin, mga kaibigan. Kasi pagka hindi na in-tuning yung apoptosis sa pangatawan natin, yung mga bukol, patuloy yung paglaki po nila, kasi yun nga, yung mga molecular na yan, exposed sa normal program na nakaprogram sa kanila, papadami sila, and then hindi nakakontrol yung kanilang production, so
program self-death, ano? Yung mga cellular na yun na out of place ng katawan natin, hindi na control ng katawan natin, eh unti-unti yun sila suicide nila, ano? The more na maraming cellular na namamatay sa mga program self-death, mas mabilis kumita yung mga bulo sa ating mga katawan, na. So, tigay ng Santon Plus Metal Capsule natin, 1 to 2 capsule times a day, kaibigan, no? Or you can visit our clinic yan. Dito sa dito ay taga Cavite. Dito malapit sa ating pong Santa Rosa Balibago branch natin. Yan. Pwede nyo pong puntahan mga kaibigan. Meron tayong mga herbal combination para mas mabilis, ano? Meron tayong pinapartner sa Santon Plus herbal capsule po natin na iba pang mga supplementation na kinakailangan po nyo. Pero meron tayo dyan po mga modalities na pwede nyo maka-wait, ano? Para dyan sa inyong problema sa inyong katawan. Bigyan din kayo dyan ng dietary guidelines na kailangan nyo. Kung ano man depende kasi sa dietary na pag-inom nyo sa inyong katawan. So, mas maganda, bisita po sa mga clinic natin para ma-explain sa inyo dyan yung mga alternative consultant natin, mga CNPs po natin. Kung ano po yung dapat nyo po gagawin, dapat iwasan, at yung mga program na pwede nyo po gawin dyan po sa inyong tahanan. Right? So, bisitahan lang po ating po mga Kaya po, sir? Oo. tayo at magkasama-sama kasama na. Nakalap po ito ako rin ito yan. Okay na, sir. Ito po, ito po. Napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. So this is John Paran, the Filipino Channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po.